Kaugnay pa rin sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, makakausap natin sa linya si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po, Asek Dumlao. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Hi, magandang gabi. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yes, Asek, hihingi lang po kami ng update kung base po sa mga naipamahagi nyo ng tulong sa inyo pong datos, nasa ilan na po ang mga bilang ng mga nasa evacuation center sa ngayon. Well, batay po sa 6 p.m. DROMIC report ng ating pong ahensya, nasa mahigit 3,500 families or 12,010 individuals ang currently o pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers na matatagpuan in Region 6 and in Region 7. Actually, there are 24 open evacuation centers based on our latest monitoring. Gayon din po, nasa 44 families or 162 individuals naman po ang pansamantala ay nanunuluyan sa mga tahanan po ng either kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. At base po sa mga ground reports na natanggap po ninyo, Asek Dumlao, pakilarawan nga po gaano po ba katindi ang naging pinsala at base din po dito ay ano po yung mas kailangan ng mga bakwit? Well, batay po doon sa pakikipag-ugnayan nga ng ahensya, lalo't pa nagtungo doon sa Negros Island ang ating pong butihing Secretary Rex Gatchalian kaninang umaga, kasama nga po ang ating Undersecretary at ang mga regional directors ng Field Office 6 and 7 at nakipagpulong sila sa mga local officials at umikot sa mga evacuation centers. Of course, ang pangunahing pangangailangan talaga ay yung makakain, sapagkat marami talaga sa kanila ang inilikas mula po doon sa or ito yung mga naninirahan, lalong-lalo na doon sa paligid ng Mount Kanlaon, some yung residing within the permanent danger zone. Kung kaya nga po, dahil lumikas sila, kinakailangan nga po yung makakain and non-food items. And ito naman po yung inassure ng DSWD na handa po tayo na mag-provide ng karagdagang food packs and non-food items as part of our augmentation support to the local government units. Aside from this, of course, yung pong pangangailangan para sa mainom na tubig. But we understand that potable drinking water is ensured dahil meron pong mga water filtration system already operational doon po sa mga evacuation centers. Alright, Asek, nabanggit niyo po, maliban po dun sa food and non-food items, paano naman po yung mga matatanda at bata na may mahinang kalusugan? Meron po ba tayong karagdagang tulong na ipinaabot sa kanila? Yes, ang DSWD as Vice Chair of the Response Cluster under the NDRIMC, nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan which are also member agencies of the Response Cluster. So doon po sa mga impormasyon na nakakalap natin dahil tinitiyak ng ating pong ahensya na meron tayong disaggregated data of internally displaced population. Kaya natutukoy po natin ilan ang mga kabataan, ilan po ang mga women, ang mga senior citizens, and from that, we are able to determine the appropriate interventions for them. So kung may mga pangangailangan po sa gamot at iba pang mga requirements, kino-communicate natin naman ito sa mga ibang ahensya ng pamahalaan na merong mandato na mag-provide po ng other services. So that is the coordination that we do at the response cluster of the NDRIMC. Alright, maraming salamat po sa update at sa inyong panahon, DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.